Enter to the narrow gate, for it is the road that leads to life, and only few finds it. Matthew 7, verse 13 to 14. Alright, welcome back to our channel for another minutes of treasure analysis and discussions of your treasure markers. Ako'y mag-shout out muna sa lahat ng nanonood ngayon sa ating channel, The Surigao Sun, at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa aking channel. Maraming salamat. At sa aking avid followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay kayong lahat. At sa ating mga OFW sa abroad, kahit saan sulok ng mundo ay mayroong Pilipino at kayong aming superheroes. Alright, at please subscribe also my new channel, The Good News Daily. That's for our daily dose of spiritual biblical verses na very inspirational para sa ating malusog na espiritu. Okay, at merong nanalo doon sa ating raffle draw. I-check nyo ang inyong mga email, baka merong inbox. 3 ang nanalo. At send me your details like your name, address, or cellphone number para maipadala ko via LBC ang mga tokens. Yun ay mga compass na prizes for you guys. Ngayon natin ang tatalakayin itong treasure marker na mga butas. Ano nga ba ang kahulugan nito at paano hanapin ng item na nakatago? Okay mga katiyats, ito yung picture na padala sa atin. Kung tingnan mo ay parang mga butas lang ito na ordinaryo. Ngunit kung iyong kilatisin ay makikita mo na yan ay gawa ng tool mark or ginamitan niya ng drill bit. Kasi kung mapansin mo, magkapareho ang laki ng butas at perfect circle ito. Okay, at sa unang tingin natin dyan ay blanco tayo. Maging blanco yung ating pag-iisip, pero sa katagalan sa pagtingin mo dyan ay biglang lilitaw yung nakatagong enigma or secret dyan. Okay, so ano nga ba? Saan ba dyan na item ang mga dot? Anong dot, anong hole ang nag-represent ng item dyan? Okay, sana ay nabasahan nyo ang naiisip ko ngayon. Kasi sa dami-dami na nang na-share ko sa inyo kung paano i-trace using the compass, ay matrace talaga natin yan. Okay, kung napansin nyo guys, ang bato na ito ay medyo naka-curve yan. Kaya itong guhit dito sa gitna, pag i-connect natin itong yan na hole ay parang hindi siya straight, pero nakaganyan kasi ang bato, kaya ganyan ang result niyan. Ganun pa man, ang unang gawin dyan ay i-connecta itong i-connecta via freehand. Ayan. Kasi kung napansin nyo guys, nag-cross itong linya na ito. At perfect 90 degrees dito ang angle niyan. Kahit dito sa kabila, 90 pa rin yan. Dito 90 at 90. Meaning to say, ito ay nag-represent ng 4 directions ng compass. Okay, so, well, ano itong natirang dalawang hole dyan? Anong na-represent niya? So, naisip niyo ba ang naisip ko ngayon? Okay. Yan ay nag-represent itong dalawang bilog ng dalawang nakatago o nakabaon na item. Sa akin lang yan. Sa aking analysis lang yan. Wala namang mawawala sa atin. Kasi ang hinahanap naman natin ay treasure. So, dapat very creative yung ating creative, positive at enthusiastic yung ating pag-analyze para naman ang ating mga katiits ay maganahan maghukay. Okay? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. No pain, no gain. Ano ba bang ating sasabihin para ma-encourage kayong lahat? Okay, so para mas maintindihan ito, punta tayo sa aking drawing. Ito na yan. Kanina guys ay ang itsura niyan ay
itong ibang itsura nito kanina atin yan ibalik sa kanyang itsura kanina. Parang nakaganito to kanina. Ayan. Ngayon para mas maintindihan ay ayan, binigay ko yung or pinakita ko yung tamang anggulo. Okay, so ayan na yan. So dahil sa ang bato ay medyo nakakurba siya konti. Itong bato dito guys. Okay, so apply muna tayo and then kuha tayo ng kulay. Okay. So itong bato guys ay parang naka-curve yan na nakaganyan, nakakurba. Kaya sa tingin natin ay hindi straight itong tatlong line, pero sa tunay yan or sa actual ay straight yan. So kung atin ikabit itong tatlong butas, gagawa siya ng straight line na yan. And then ganun din sa kabila. Ayan, itong dalawang linya na to ay nagrepresent yan ng cross. At ang cross na yan, kung napansin nyo, ay very perfect 90 degrees. 90 degrees ang bawat quadrant. Dito ay 90 din yan, degrees. 90 din dito, naka-eskwala yan. Kaya, kung ganyan ang nangyari na naka-eskwala, meaning engineered or sukat na sukat ang diagram na yan. At ang diagram na yan ay mayroong mga distances yan. Example, para makuha mo ang distance galing sa gitna dito, okay, sukatin natin ito by inches. At sa tingin ko yan ay 1 foot. 12 inches ito ang haba sa tingin ko. So kung 12 yan, meaning yan ang distances na tingnan natin sa unahan. 12 inches convert to 12 meters. Saan ba natin nakuha yung 12 inches uli? Yan ay nakuha natin dito sa haba nitong ito. Ayan. Sa estimate ko lang yan kasi nandito yung paa niya. At kung aapak siya diyan, eksaktong kasya yung chinelas niya na which is 10 or 12 inches yan. So sabihin natin 12 inches para 12 meters ang layo. Okay, so nahabol niyo ba ang pag-iisip ko guys? So dito, kung ito'y 12 inches papunta dyan, so meaning to say itong west ay punta tayo doon ng 12 meters. Example, ito yung 12 meters. Okay, 12 meters ito. Huwag kang magukay muna dyan kasi wala dyan ng item. Okay, so ganun din dito sa kabila. Okay, punta rin tayo doon ng 12 meters para palakihin natin kasi yan ay parang stone map diagram. Yan ay pinaliit ng halos 50 times na pinaliit. At yan ay palalakihin din natin ng 50 times. Kaya nangyari na habang ba tayo sa unahan ng meters. Dito na ay 12 din. Itong pinaka-importante dito guys na direksyon kasi malapit sa kanya ang item. Okay? So ito yung north. Ang norte ay napaka-importante sa diagram na ito. Take note. Bakit importante ang norte? Kasi sa northeast ay nandiyan ang item. So ito yung norte, ito yung east. So 12 meters ito. Saan ba nakuha ang 12 meters? Sa estimated natin na 12 ends ito. Ang haba nito hanggang sa butas. Okay, kaya nagkaroon tayo ng 12 meters papunta sa unahan. And then, kunin natin ang angle nito guys. Galing sa center, itama natin dito. Okay, so itama natin dyan and then diretso tayo dito. Ngayon, paano ba din natin yan malaman kung gaano kalayo dito? Okay, para makuha natin ang equivalent na ratio niyan ay ganun pa rin, inches, sukatin ito. Sa tingin ko ito ay 13 inches kasi mas mahaba ito kaysa dito sa kabila. So hakbang tayo ng 13 meters or magsukat tayo ng 13 meters papunta sa northeast. So yan ang ating northeast.
sa angle na yan. Okay, para hindi tayo magkamali ay sukatin natin ang angle ng itong bato guys dito. Ayan. Kuha tayo ng protractor na itong estimate ng degrees. So sa tingin ko yan ay halos kalahati yan ng sobrang kalahati ito ng 45. So nasa tingin ko ay 55 degrees northeast. So ito yung northeast niya. Okay, so papunta siya dito sa estimate natin ay 13 meters. Yan ay galing sa 13 inches na sukat nito. Papunta diyan. So 13, okay, meters. So dahil sa meron tayong gamit na protractor pagkuha ng degrees dito ng angle, kaya natukoy natin ito na straight line. Gamitan nyo yan ng nylon or straw or PC or rope or lubid para magagawa kayo ng straight line sa angle na 55 degrees galing sa east pamutang north. Ayan. So dito tayo maghukay sa ika 13 meters. Ayan, kuha nyo ba guys? Kuhang-kuha, di ba? At kung wala ay adjust kunti. Pwedeng gawin 14, dagdag kunti dito or dagdag paatras. Okay, ngayon ang pangalawang item, saan ba hanapin? Ito yung pangalawang item niya na nakatago, embedded in this rock. Ayan. Kasi ang rock na yan, that is diagram for treasure. Kung sana naman ang gumawa ng mga butas na yan ay mga Japanese Army. At kung mga Hapon during sa World War II ang gumawa niyan, yan ay nag-symbolize ng treasure diagram or stone map. Okay, so ito yung una natin guys na treasure digging spot. Itong nandito. So ito yung number 1. And then ang number 2 natin ay ito. Ang gawin natin dyan, sukatin natin yan na naman kung ilang degrees. Okay, so galing sa gitna. Atin i-straight dyan ang line. Ayan. At ito yung item natin. At malapit na malapit siya sa dulo ng south. So ito yung south. Okay, so 12 inches ito guys. So hakbang tayo ng 12 meters papunta rito. At sa 12 meters, example, ito yung 12 meters dito, tigil tayo dyan. Lagyan nyo ng marker or kahoy na itusok nyo dyan para marker. And then, sukatin natin ang angle nito. Itong butas. So, maliit lang ang ganing angle. Nasa 15 degrees southwest. Okay, so 15 degrees guys. Itong maliit. Ito ang sukatin natin na degrees. So yan ay sa tingin ko ay 15 lang. At ilang inches ba yan? Mas mataas yan or mas mahaba ito kaysa itong sa kabila. Itong dito. So kung 12 ito, itong isa ay nasa 14. Kaya punta tayo sa unahan ng 14 meters. Sa angle na 15 degrees. Ito yung 15 degrees dito. Ayan. And then mas mahaba kasi ito itong dito guys ay 12 inches yan. At itong dito naman ay mas mahaba yan ng 2 inches. Kaya sa tingin ko ay 15 meters or 14 papunta tayo ng itong southwest. Kasi ito yung south at west itong dito. At 15 degrees southwest. 15 degrees southwest ang ating digging hole sa distansya na 15 meters. Okay, so dito tayo maghukay guys ng ating pangalawang hukay. At yung una natin ay nandoon sa northeast. Itong dito. Okay? So ilang meters ba ang lalim ng ating test dig dyan? Of course, palaging tandaan, 2 meters palagi. Yan ang pinakamalalim na test dig. Pag 1 meter lang kasi, mababaw pa yan. Minsan kasi mayroong naglandslide na mga bundok
na mga pampang. Kaya minsan ng mga lupa ay kumakapal at hindi natin makuha sa 1 meter test dig ang item. Kaya 2 meters talaga ang ating pinaka-common or pinaka-lalim na test dig. Paghukay ng testing lang kung ang lupa ay backfill ba or ang lupa ay nagalaw na ba yan or may mga marker ba sa ilalim under 2 meters. Okay guys, sana ay naintindihan nyo ang aking presentasyon ngayon. Sa ganyang simpleng stone marker, stone diagram lang yan. Walang mga kanji sign. Pero sa tulong ng ating analysis, nabigyan natin ng kahulugan ang mga circle or holes dyan. Yung iba naman ng mga holes na pinadala sa akin, yung iba kasi ay mga gawa lang ng nature. Malalaman nyo kung gawa ng nature ang holes. Kasi ano siya itong iba't iba ang sukat. Meron akong ipapakita sa inyo na holes made from nature. Okay, ito yung isang example ng holes or butas na gawa ng nature. Kung ating pagmasdan ay hindi siya perfect circle. Siya ay paoblong at paiba-ibang kanyang oblong. Dito ay matulis, dito sa kabila ay baliktad ang tulis, at meron siyang ibang panghitsura na paoblong na mga butas. Ito kasi ay gawa ng tubig at erosion sa tagal ng panahon ay gumagawa ng butas sa bato ang mga patak ng ulan at yung current ng tubig sa creek. Okay, at mahalata lang natin na talagang ito'y gawa ng tao pag yan ay binarina, kasi yan itong hole na gawa ng barina ay perfect circle at magkapareho ang mga butas tulad ng pinapakita natin kanina. Ito, kung tingnan nyo guys, so pareho ang butas na size at yan ay gawa talaga ng drill bit ng barena. Okay, so ako'y magpaalam na guys. Sana ay meron kayong nakuhang kunting ideya na ipangdagdag nyo sa paghanap ng item na nandyan sa inyong treasure site. May the fortune be with you, at ako'y mag-iwan ng kasabihan na the quitter is always a loser. God bless you. Ciao for now.